Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang pagsampa ng kaso sa Supreme Court itong grupo ni Attorney Rowena Guanzon laban kay Speaker Martin Romualdez. Merong party list ni Attorney Rowena Guanzon, yung P3WD. Last year pa, mga December siguro, meron ng desisyon ng Korte Suprema na paupuin ang first nominee ng P3WD. Up to now, hindi pa rin inaaksyonan ng House leadership. Kaya, ayun, napilitan. Grupo ni Attorney Rowena Guanzon nagsampa ng mandamus petition sa Korte Suprema para ang Korte Suprema mag-utos na direktamente sa House leadership na paupuin ang nominee ng P3WD. Pakinggan natin itong balitang ito ng Bombo Radio Philippines. Laban kay House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay niya na may nakalap na report si Bombo Bea Piniza. Bombo Dennis, Bombo Ever, dumating at taghain pasado alas 10:30 ng umaga dito sa Korte Suprema si former Commissioner Attorney mandamus petition contra Romualdez para tuluyan ang mapaupo sa Kongreso ang kanilang first nominee na si Dr. Maria Camille Ilagan bilang nanalo naman ito sa naging botohan noong nakaraang eleksyong 2022. Ayon sa abogado ng partido na si Atty. Charlene Fernandez, ang inihain na petisyon ay para utusan ang mababang kapulungan na i-proclaim na at paupuin na sa Kongreso si Ilagan dahil nanalo at nakapagtala naman ito ng botong 391,174 noong nakaraang eleksyon. Ayon din sa petisyon, valid at elected ng mga botante si Ilagan bilang representative ng kanilang partido para sa 19th Congress at nakapag-oath taking na rin sa harap ng husgado. Dagdag pa ni Fernandez, makailang beses na tumanggi si House Speaker Martin Romualdez na mag-schedule at bigyan ng ceremonial oath si Ilagan. Ito anya ang dahilan kung bakit hindi makapagtrabaho at makapag-perform ng kanyang sinumpaang mandato si Ilagan sa loob ng mababang kapulungan. Kaugnay niya, pakinggan natin ang mga bahagi na pahayag ni Atty. Charlene Fernandez. The COMELEC proclaimed Ms. Maria Camilo Wansing Ilagan as P3PWD's official representative to the House of Representatives in the 19th Congress, signifying that she has been validly elected by the people. Despite having taken her valid oath before a judge, the Speaker of the House has repeatedly refused to schedule and administer the ceremonial oath required under the House rules, thereby preventing Ms. Ilagan from formally assuming her legislative duties. Panawagan naman ni former Commissioner Rowena Guanzon, paupuin na si Ilagan dahil kahit anya sa mga meeting sa mga ahensya ay tila hindi umano napapansin ang kanilang partido. Baka din anya akala ni Speaker Romualdez na sila ay anti-PWD. Banat naman ni Guanzon, ito ang kanyang matagal ng advokasya at matagal na rin isinusulong. Ang kanila anyang pagrereklamo ay para sa mga children with disability at mga PWD citizens. At dahil nanalo na ang kanilang representative noong nakaraang eleksyon, ay marapat lamang din anya na paupuin na si Ilagan upang mas maisakatuparan ang isinusulong nilang adhikain para sa mga PWD. Pakinggan natin ang mga bahagi na pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. Agencies, parang hindi kami papansinin. Baka naman akala ni Speaker ay anti. Ako, sir, pro-PWD po ako at children with special needs. Yan po ang trabaho ko at advocacy ko. Nanalo na kami, ayaw niyo pa kami paupuin dyan ang maaga. Siyempre po, magre-reklamo kami. Maawa na lang po kayo. Maawa na lang po kayo sa mga PWD constituents at lahat ng mga nagsusuporta po sa amin. 391,000 ang boto po namin noong 2022. Samantala, isa ding panawagan ni Guanzon kay Romualdez ay bigyan sana ng kahit kaunting puwang sa Kongreso ang kanilang partido at iproklama na nga ang kanilang first nominee dahil din ito ay batay sa virtue ng isang desisyon mula sa Korte Suprema. Matatandaan kasi na nag-utos ang COMELEC na magtalaga ng bagong representative at first nominee ng kanilang partido para sa mauupo sa 19th Congress. At ito ay kanila naman din anyang ginawa. Nakapag-oath taking na din naman kaya naman sana ay mapaupo na sa Kongreso ang kanilang representative na si Ilagan. Kaugnay niya,
pakinggan pa natin ang mga bahaging pahayag na Atty. Rowena Guanzon. Humingi pa rin po kami ng kahit konting puwang na lang sa puso ni Speaker Martin Romualdez. Paupuin naman po niya ang aming na sumite na representative at first nominee by virtue of a Supreme Court decision. Yun po ang utos ng Supreme Court sa desisyon at sa COMELEC na magsumite na lang kami ng bagong first nominee. Yan po ang aming ginawa. Sinaot na nga po. Tagal na po niyang balik-balik doon sa House of Reps since December 9. Samantala, tinawag ding politikal na atake ang mga delay sa pag-upo ni Ilagan dahil tila din isang pananadya sa di lamang sa kanilang partido kung hindi maging sa mga constituents nito. Bombo Dennis, Bombo Ever. Okay, Bombo. So yan, tinawag ding political attacks itong pag-delay sa pag-upo ng representative ng P3PWD. Okay, tatandaan na natin na itong si attorney, nung COMELEC commissioner pa siya, no? Anti-Marcos na siya eh. Ngayon, ganun pa rin. Anti-Marcos pa rin. Talagang binabatikos niya ang Marcos administration. Kaya yun, hinala niya, baka political resback ito sa kanya. Kailan kawawa ang mga kawawa ang mga PWDs, 391,000 votes. Napakarami na yan. Kawawa. Sana naman, aksyonan kaagad ito ng Korte Suprema, yung mandamus petition, at bago man lang matapos ang Congress na ito, makaupo ang kanilang nominee at sa maikling panahon, makapagsilbi sa kanyang constituents, makakuha ba ng pundo. I don't know kung bibigyan ba nila ng pundo kahit makaupo. Sana maawa po tayo sa PWDs dahil may kapansanan na nga dapat silang dapat asakasuhin dahil maswerte nga tayo dahil wala tayong kapansanan. So, good luck po sa petisyong ito ng grupo ni Atty. Rowena Guanzon. Sana aksyonan ng Korte Suprema kaagad at manalo sila sa petisyon na ito at makaupo na ang kanilang representative sa Kongreso. Latest na statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin tungkol sa budget for 2025. Basahin ko muna yung kanyang statement at pagkatapos niyan merong commentary ni Dare to Ask. Ang galing, isa sa pinakamagaling na social media influencer itong si Dare to Ask. Okay, ito na yung statement ni Executive Secretary Bersamin. What should be remembered is that the President directly vetoed the largest amount of appropriations in history. Ayan. Pinakamalaking amount ang nabeto. No president before him had ever so deeply and comprehensively purged the budget of unnecessary items. He later directed within the powers vested in him the rechanneling of billions in funds to projects and programs that create social good, spur progress, and serve the welfare of the people. Yan, ganda, no? There are now stricter conditionalities for budget releases, ensuring alignment with national priorities and protection from partisan interests. Having undergone adjustments permitted by law, the funds will be released transparently
and in accordance with good governance principles and laws. Wow, good governance daw sila. All of this stems from the recognition that financing the budget is shouldered by the people. Therefore, the implementation must honor the sacrifices they have made. Wow, tayo daw, mga taxpayers. Ito daw ginagawa ng PBBM administration, it's an honor to the taxpayers. Okay, ano yung ipinagmamayabang ng Executive Secretary na largest amount vetoed in appropriations history? Yung 100, babasahin natin itong kana. Kasi kung di mo alam ang facts, maniniwala ka agad, mapapalakpak ka na tunay nga, ang laki ng binito ng Pangulo. Kailang ito ang facts. Sabi ni Dare to Ask, hala, si E.S. Bersamin made a very cunning statement. Ano yung cunning? Cunning, yung bang minaro. Pampa-headline, sabi na pampalabas lang. A carefully worded line, largest amount of appropriation in history. Okay. Ang appropriations kasi can be classified into program and unprogram. Okay. With all due respect to our former Chief Justice, Sir, ang nabeto po ni BBM na may tunay na epekto sa 2025 national budget is only 26 billion DPWH pet projects insertions out of the 300 plus billion na siningit ng mga mambabatas. Okay. So yung 26 billion na yan na nabeto, yan may pundo, program funds. Okay. The other vetoed amount ni PBBM na 168 billion from unprogrammed appropriations, wala po itong effect sa kaban ng bayan kasi nga po wala pa itong pundo. Hindi po ito napunduhan, standby appropriations lang po ito. Bodol type of veto po ito. Hindi po ba ang biggest veto in history na may totoong tinanggal talaga na siningit ng Congress ay ang 95.3 billion ni President Duterte? Ping Lacson repeatedly said na ito ang biggest veto, substantive veto po ito. So, ito, ipinagmamayabang ngayon ng palasyo. Yung bineto ng presidente is, ilan ito? 194 billion. Kaya largest daw yan sa history, sa kasaysayan ng bansa. Totoo nga, 194 kaya lang, may dalawang klase. Yung binito, mayroon yung program. Ang program na nabeto, 26 billion lang, may pundo po yun. Yun, counted yun talaga, na isave yung pera at magamit sa iba. Eh yung 168 billion, wala namang pundo. Anong klaseng veto yung walang pundo? Kaya ito, yung sabi ni Dare to Ask na palabas lang, pampasikat lang na veto para maipagmayabang nila, itotal nila yung 168 billion na walang pundo, i-plus nila sa 26 billion na may pundo, yun, 194. Napakalaki nga. Kaya lang, hindi nyo na po maloko ang taong bayan ngayon kasi ang dami ng mga vloggers na nagpapaliwanag at salamat kay Dare to Ask na nagpaliwanag tungkol nito. So, wag po tayong basta-basta maniwala na largest veto in our nation's history yung 194 billion na bineto ng Pangulong Marcos dahil ang katotohanan 26 billion lang ang talagang nabeto na may pundo. Ang pinakamalaki yung ginawa ni President Duterte noong 2019 budget yon na 95.3 billion. Yan po ang katotohanan according to Dare to Ask. Okay, so
Ito, magbasa lang tayo sa mga statements, ano? Sine eccentriciam. Sabi niya, grabing deceptive sa mga tao ang admin na ito. It is revolting. If it weren't for you there to us, a number of people would have fallen for their sleazy, insidious sleight of hand. Thank you for your enlightening post. Abi Tauros, ulyanin na kasi, bakit dyan pa sa Malacanang dagdagan pa ang Buds Mike Kenyo, sabi niya, nakakatawa na lang sila. Pards Earl, fake news itong ES na ito. George Roses, tanda na, sinungaling pa. LC Aquino Lumabi, matanda na si Lucas Bersamin. So, lahat ng mga comments negative po sa pahayag ng Executive Secretary.